pinag-uusapan ngayon yung interview ni Luis Manzano sa Luis Listens. Yes. Oo, kay Claudine Barreto. Ano ba sabi ni Claudine doon? Ay, marami na siyang sinabi, pero ang pinaka nakakaloka, yung sinabi niya na 25,000 lang daw yung natira doon sa kanilang bangko, ang iniwan sa kanya. Ni Raymart Santiago. Oo. Doon sa kabuang interview kasi, hindi binanggit ang pangalan ni Raymart. Oo. Kung mapapansin mo yung interview ni Luis, parang pinutol. Oo, hindi lahat inilagay doon, inilabas doon. Pero yun nga yung point ni Claudine. Oo. Na sa pagkakaalam niya may 160M pa sa isang bangko. Isang bangko pa lang. Oo. Na tapos ang iniwan sa kanya ay 25,000. Oo daw. Eh ngayon, parang kailangan na niya habulin yun kasi nga si Sabina daw gusto mag-aral abroad. Oo. Tapos si Santino sa Bren. Oo, mahal. Eh, napakamahal daw. Oo. Gano'n kaya katotoo yun, Nay? May nakausap ako mula sa kampo nung kabila. Si Raymart ba yan, Nay? Hindi si Raymart. Sino? Kasi tinitext ko si Raymart, hindi sumasagot. Oo. So, bilang ma-replace. Oo. Nagsaliksik ako. Oo. So, yun nga, sinasabi nung nakausap ko. Oo. Na wala raw katotohanan lahat ang sinasabi ni Claudine. Dahil ang nagsampa raw ng annulment ay si Raymart Santiago. Yung sinasabi ni Claudine daw na 25,000 na lang yung natira o iniwan sa kanya ay dapat daw i-prove ni Claudine sa korte. Dahil sa sampuro na sinabi ni Claudine, ito ayon sa source ko ay 11 ang mali. Lamang, negative pa. Parang klima dito, negative. Nay, pati ba yung sinabi na hindi daw nagbibigay ng sustento? Hindi rin ba yung totoo? Hindi totoo daw yun. Sabi ng aking source, nag-file daw noon si Claudine. Oo. Pero sa piskalya pa lang daw, na-dismiss na. Kasi napatunayan na nagbibigay naman daw si Raymart. So hindi raw totoo yung sinasabi ni Claudine na hindi nagsusustento si Raymart. Ano yung sinasabing court order na hindi tinupad ni Raymart yung sustento? Si Mamolo hindi nakikinig. Hindi ka sabi nga, sa 10 sinabi, 11 ang mali. Hindi ka nakikinig si Mamaloy. Anyway, so yun nga, hindi nga raw totoo. Tataka yung kausap ko, bakit daw sa social media nagsusumbong si Claudine, bakit na lang daw hindi niya i-file kung may kaso siya kay Raymart? Wala ba siyang final kay Raymart? Wala daw. Wala. Si Raymart ang nag-file daw ng annulment. Hindi ka dito, Oji, kapag si Raymart ang nag-file ng annulment, siya ang mas maraming ebidensya laban kay Claudine. Most likely ganoon. Pag ikaw nag-file naman ng annulment, ikaw yung maraming gustong sabihin, maraming gustong patunayan, may mga hawak na ebidensya. Ikaw yung may reklamo. Teka, Nay. Di ba dati may kaso si Claudine against kay Raymart, yung VAUSI, yung Violence Against Women and Children? Ano nangyari dun? Ayun nga, si Claudine daw ang nag-file ng VAUSI kay Raymart. Ito'y dinismiss ng korte. Nag-dismiss? Bakit? Etong sabi sa akin ng aking source. Si Claudine daw ang nag-file ng VAUSI. Pero hindi naman daw inaatinan ni Claudine yung hearing. Kaya na-dismiss yung kaso. Kaya sabi sa nung aking source, bakit daw ngayon nagsasalita si Claudine after 10 years na silang hiwalay ni Raymart, samantalang kapag nakikita raw sila sa mga okasyon ng bata, okay naman daw. So, yung 160 million, yung mga sumbong ni Claudine sa Luis Listens, dapat daw patunayan ni Claudine sa korte kung may katotohanan. Kawawa naman din pala na itong si Raymart. Bakit? Kasi na-judge ng mga netizens. Kasi nga, si Claudine lang yung narinig nila. Hindi narinig yung side ni Raymart. Ayun na nga. Siguro kung kilala rin natin si Raymart, hindi naman siya pwedeng makipag-away din sa babae. Kaya siguro kinorte na rin niya.